Sa mapagpalang pagbati mga boss idol at sa ating mga OFW, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa pulka sa ating pagbatik, saan ka man panig ng sulok ngayon ng mundo, pero palagi natin uunahin ng Diyos. Video panonoorin natin, medyo sensitibo to, kaya meron siyang warning, no? Long and heartbreaking story. Huwag na magpatuloy kung magrereklamo. Bakit mahaba? Ito ay naglalaman ng mga salita na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Viewers' discretion is advised. Ika nga ni Behind Crime Tagalog Stories, no? So, paki-subscribe ang kanyang channel. Please subscribe. At hit nyo na rin yung all para whenever na gagawa siya ng bagong video, updated kayo sa lahat ng ilalabas niya and like na rin. No? And then share nyo na rin. No? Ngayon, kung ikaw po bago dito sa ating channel, napadaan kayo, medyo mas trip nyo o gusto nyo yung may mga ganitong kasabayan kayo nagbibigay ng comment, reaction, or opinion, or kung ano yung nasa isip na pananaw, baka pwedeng makahingi na rin ng subscribe sa inyo. Malaking tulong po yon sa ating channel. No? At maraming salamat po. Pagpalain po kayo ni Papa Jesus. Ang title, no? Mag-ina, minartilyo ng wala namang kasalanan dahil sa labis na pagmamahal. So, yan ang mahirap, no? Pagka ganyan talaga na sobra pagmamahal, talaga nakakagawa ng krimen. Kaya, dapat kung magmamahal kayo at magmamahalan kayo, siguro mas maganda nasa gitna nyo ang Diyos. Para na sa ganun naaalisin nyo yung mga demonyo sa paligid. Minsan nyo lang talagang gustong sumira kahit maayos yung pagkakas. Halina, umpisahan po natin. Medyo lang po ito, no? Bawal siguro sa mga 18 pababa na ang edad or mga minor talaga. Arboga, 3 personer, bröder i Göteborg, 2 barn, Men ta det lite lugnt nu, vart är du någonstans? Ängelsgatan, 2 nätter, Arboga. Vad är det som har hänt där då? Jag vet inte, 2 barn, en under halvåring och en, shit, det ser ut som hackhål i. Vad fan är det här? Okej, vänta, jag måste bara lägga på mig telefonen lite stund. Ja, jag väntar. Kom igen. Kniv, ja. Emma. Hallå? Emma. Hallå, hittar du dem nu eller? Yan ang actual na boses ni Torny Helberg habang tumatawag sa emergency hotline matapos niyang maabutan sa kanilang bahay ang kanyang nobya at 2 niyang maliliit na anak, mga wala ng malay na naliligo sa sarili nilang dugo, basag ang mga mukha at ulo. Ano ang nangyari sa kanila at sino ang walang puso na gumawa nito? Please subscribe and hit the notification bell. Siya si Emma Jungestig na ipinanganak sa Stockholm, Sweden noong February 16, 1985. Sa lugar ding ito, siya lumaki hanggang sa nagdalaga kasama ang mga magulang at 2 kapatid na babae. Noong 19 years old siya ay nakilala niya si Niklas Jungestig na kanyang naging nobyo at asawa kalaunan. Nagpakasal sila noong 2005 pero nagdadalantaw na siya nung panahon na yon. At sa edad niyang 20 ay naging ganap na siyang ina nang isilang niya ang kanilang unang anak na lalaki na pinangalanan nilang Maximilian o may palayaw na Max. Makalipas naman, ang 1.5 taon ay biniyayaan silang muli ng pangalawang anak na isang babae naman at pinangalanan nilang Saga.
Sa kabila ng biyayang ito na ipinagkaloob ng Diyos sa mag-asawa, ay tila hindi pa sila ganap na handa para maging isang pamilya. Marahil dahil bata pa ang kanilang edad nang mag-asawa sila, kaya maraming mga differences o hindi pagkakasunduan ang namagitan sa kanila. Kahit mga simpleng bagay o dahilan lang ay nag-aaway sila. Kaya naman matapos lang maipanganak ang kanilang bunso, ay nagdesisyon na agad silang maghiwalay na lang. Pero naging malaking issue kung kanino mapupunta ang custody ng mga anak nila. Gusto kasi ni Niklas na patuloy pa rin siyang susuporta sa mga anak sa aspetong pinansyal at moral. Maliban dyan ay nais niya pa rin na iparamdam ang pagmamahal ng isang ama sa paraan na lagi niyang nakikita ang mga anak. Hindi naman ipinagdamot ni Emma ang mga bagay na ito sa ama ng kanilang anak, pero nagkaroon ng pagbabago nang nakilala niya ang lalaki na muling nagpatibok ng kanyang puso, si Torgny Hellberg. Nagkakilala sila online at dito nagsimula ang kanilang romantic na relasyon. Masaya niyang tinanggap si Emma pati na ang kanyang dalawang anak dahil ayon sa kanya ay pangarap niya talagang makabuo ng isang pamilya. Kaya nagdesisyon na silang magsama kasama ang mga anak. Noong una ay nagdesisyon siyang tumira sila sa maliit na bahay na kanyang minana sa mga magulang. Pero kalaunan ay naisip niyang lumipat na lang sa mas malaking bahay para mabigyan ng mas komportabling buhay ang mag-ina, lalo na ang dalawang bata. Lumipat sila sa isang maliit na bayan ng Arboga na may layong 100 kilometers mula sa Stockholm. Kaya nga lang ay hindi ito nagustuhan ni Niklas dahil ayaw niyang mapalayo sa kanya ang mga anak. Idinaan niya sa legal na usapan ang bagay na ito, kaya nakailang beses din silang nag-usap sa korte para masolusyonan ang usaping ito. May pagkakataon din na tinakot ni Niklas si Emma, kaya nag-report siya sa pulis. Sa huli, ay napunta pa rin kay Emma ang custody ng mga bata. Noong nasa Arboga na sila nakatira, ay hindi naman nahirapan si Torgny dahil malaki ang sinusweldo niya sa kanyang trabaho. Si Emma naman ay nasa bahay lang muna na nag-aalaga sa dalawang bata habang maliliit pa. Ganun ang naging routine nila bawat araw tuwing may pasok si Torgny. March 17, 2008. Isang normal na araw lang sa buhay nila. Umalis ng bahay si Torgny para magtrabaho at si Emma naman ay muling naiwan kasama ang 3 years old na si Max at 1.5-year-old na si Saga. Pagkatapos ng maghapon at malapit ng gumabi, si Emma noon ay masayang nagluluto ng hapunan para pagdating ng nobyo ay kakain na lang siya. Habang naghahanda siya ng hapunan nila, ay kachat din ni Emma nung mga oras na yon ang kapatid niya para pag-usapan ang regalo nila sa nalalapit na wedding anniversary ng kanilang mga magulang. Bandang 6:30 p.m. ay nakatanggap siya ng tawag mula sa nobyo para sabihin sa kanya na pwede na sila maunang kumain dahil malilate siya ng uwi galing trabaho. Hindi nagtagal ay ibinaba na niya ang tawag at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. At pagkatapos niyang pakainin ang mga anak ay muli siyang umupo sa harap ng computer para i-chat uli ang kapatid bandang 7 o 7 ng gabi. Habang nagtatype siya ng message ay nakikita ito ng kapatid niya, pero nagtaka ang huli kung bakit hindi na isend sa kanya kahit umabot na ang 5 minuto. Dahil sa pagtataka ay tinawagan niya ang cellphone ng kapatid, pero nagri-ring lang at wala ring sumasagot. Kaya tinawagan niya si Torgny baka sakaling magkasama sila. Sumagot si Torgny at sinabing pauwi pa lang siya ng bahay pero malapit na rin. Sinabi niya lang na marahil ay nabisi sa mga anak si Emma kaya hindi agad nakasagot. Para mapanatag ang kapatid ay sinabi niyang tatawag lang siya pagdating niya sa bahay. Ibinaba ni Torgny ang tawag at bumaba na siya ng sasakyan. Excited na siyang makapasok ng bahay upang kainin ang inaasahan niyang niluto ni Emma. Pero palapit pa lang siya ng pinto ay napansin niyang tahimik sa loob kahit nakabukas naman ang ilaw. Hindi ito ang usual na nadadatnan niya tuwing uuwi siya dahil sa masayang ingay ng dalawang bata kapag naglalaro. Pero inisip niya na lang na baka maaga pinatulog ni Emma ang dalawang bata. Noong bubuksan na niya ang pinto, ay napansin niyang nakaangat. Yun yung mga nakakaba kasi may instinct tayo dyan bilang padre di pamilya na nakasanayan mo nga na pag-uwi ka, medyo maingay yung bahay at parang kakaiba yung pag-uwi mo, no? Makakaramdam ka ng ganyan. Ito ng konti.
pero hindi siya nag-isip ng anuman. Wala siyang kaalam-alam sa nakakakilabot na eksenang nag-aantay sa kanya sa loob, isang pangyayari na tuluyang magpapabago ng kanilang buhay. Pagpasok niya sa loob ay tinawag niya agad si Emma para sabihing I'm home, pero hindi niya inaasahan ang unang bubungad sa kanya. Nakabaliktad ang furniture at nagkalat ang mga pinagkainan nila sa sahig. Hindi niyang tinawag ang pangalan ni Emma pati na rin ng dalawang bata habang bumibilis na ang tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit at palakas ang kanyang pagtawag, pero hindi siya sinagot hanggang sa una niyang nakita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng nakahandusay sa sahig at duguan na si Saga. Ganyan matatagpuan mo, magadatnan mo. Yung bahay mo, ganyan yung mga dugo nagkalat. Pakikilabutan at matatakot ka talaga dahil lalo na pamilya. Partida, hindi niya pa mga anak na... Nanginig sa takot ang buo niyang katawan at hindi siya makapaniwala. Nagkalat ang dugo sa paligid ng katawan ng bata. Basag ang ulo at mukha na halos hindi na makilala. Sa hindi kalayo ang distansya ay ganun din ang sinapit ni Max, talagang sobrang nakakaawa. Halos bumaliktad ang sikmura ni Torni sa mga nakita, kaya napaatras siya para sumigaw ng tulong. Pero hindi pa pala yun sapat dahil sa pagkakataong yon ay napalingon naman siya sa nakasubsob sa sahig at wala na halos malay na si Emma. Nang kanyang lapitan at tingnan ay ganun din ang kanyang sitwasyon. Hindi na Ubus yun, Inuubos sila tapos ang masakit yung pagkakapatay pa martilyo. Yan yung mga karumal-dumal talaga. So, actual video or picture yan, pinapakita na yan. na makilala dahil sa dami ng dugo sa kanyang mukha na patuloy ang pag-agos. Kahit nanginginig ang buong katawan at garalgal, ay kinuha niya pa rin ang kanyang cellphone sa bulsa para tumawag sa emergency number. Habang tumatawag siya, ay nakarinig siya ng malakas at nangangatal na pag-ungol ni Emma, indikasyon na buhay pa siya. Mabilis na dumating sa lugar ang mga pulis at paramedics. Nang kanilang i-check ang kalagayan ng mga biktima, ay naabutan nilang may signs of life pa silang tatlo pero mahina na ang kanilang mga pulso. Agad binigyan ng paunang lunas ang kanilang mga sugat at isinailalim sila sa proseso para madala agad sa ospital. Samantalang si Torni ay nanginginig pa rin ang boses na umiiyak. Matapos na maayos ang mag-iina, ay mabilis na dinala sa ospital para maisalba pa ang kanilang buhay. Dahil sa malubha nilang injuries ay walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa sila. Pagdating nila sa ospital ay mabilis silang idiniretso sa emergency room kung saan nag-aantay na ang mga doktor at mga nurse. Tatlo sila ay na-diagnosed na may severe open head injuries, extensive brain damage at pagkawala ng maraming dugo kaya talagang sobrang nakakadurog ng puso. Ayon pa sa mga doktor ay umabot sa 15 sugat sa ulo at mukha ang kanilang nakita kay Emma, samantalang hindi na binanggit pa ang sa mga bata. Napakasakit isipin na sa kanilang murang edad ay nakikipaglaban na sila para sa kanilang buhay. Pareho silang nagtamo ng bugbog sa katawan, basag na mukha at parehong namumutla na. Bagamat walang katiyakan, ay ginawa ng mga doktor ang lahat para maisalba sila. Ayon sa kanila, kahit na mailigtas ang dalawang bata, ay hindi na maibabalik pa ang buhay nila sa dati. Mananatili lamang silang comatose o walang malay, samantalang ang ina naman nilang si Emma ay medyo mas maayos ang kondisyon kaysa sa dalawang anak. Kahit matindi rin ang mga tinamo niyang injuries ay na-assessed ng mga doktor na stable na siya, pero nasa critical condition pa rin. Inilagay siya sa medically induced coma para bigyan ng pagkakataon ang kanyang katawan na makaya ang matinding pinsala. May mga ikinabit ding tubes sa katawan niya para maikonekta ang life support machine. Samantala, naiwan naman ang iba pang mga pulis at investigador sa bahay. Ang bahay na minsan nang napuno ng masayang alaala at pagmamahalan, ngayon ay isa ng crime scene na binalot ng takot at maraming katanungan. Isa na rito ay ang alamin kung sino ang salarin, kaya maingat nilang pinroseso ang loob para sa mga ebidensyang naiwan. Ang eksenang iniwan sa loob ng bahay, base sa mga nagkalat na dugo sa sahig, at dingding pati na ang mga gamit,
ay naglalarawan ng matinding pinagdaanan ng mag-iina sa kamay ng hindi pa natutukoy na salarin. Naging isang malaking hamon sa forensic team ang pagdetermina at paghanap ng mga ebidensya dahil malaking bahagi ang nasira o na-contaminate dulot ng pagpasok ng paramedics. Kagaya ng maraming footprints na nasira o naiwan sa sahig na maaring nanggaling sa kanila o sa salarin mismo. Gayunpaman ay pinagsikapan pa rin nilang i-document at kuhaan ng larawan ang lahat ng posibleng ebidensya, lalo na ang footprints na sa tingin nila ay naiiba ang direksyon. Binusisi bawat anggulo, sinilip maging ang kaliit-liitang clue or traces na nasa loob ng bahay. Pero talagang maingat ang nasabing suspect dahil wala man lang silang makitang anumang fingerprints, maliban sa fingerprints ng mga biktima. Hinala nila ay nakasuot ng gloves ang salarin. Talagang sa shoe prints na lang sila magbabakasakali, kaya matyaga nilang hiniwalay ang mga shoe prints ng pumasok na medical team, pati na ang mga naiwan ng mga biktima. Ang isang pinakapalatandaan nila ng oras kung kailan ito posibleng nangyari ay base sa usapan ni Emma at ng kanyang kapatid sa computer. 7:07 ng gabi nang huli siyang nagtatype ng message sa kapatid. At 7:20 naman tumawag si Torny sa emergency number, ibig sabihin ay sa loob lamang ng 13 minutes nangyari ang krimen. Ayon sa mga pulis ay posibleng personal o may malalim na galit ang gumawa nito sa kanila, lalo na't wala namang mga nakuha o ninakaw na gamit sa loob. Sinabi rin nila na ang posibleng ginamit ng suspect ay isang matigas at mabigat na bagay kagaya ng martilyo. Pero hindi nila ito natagpuan kaya mas lalong nagpahirap sa investigasyon. Sa puntong yon ay magkatuwang ang mga hospital staff at forensic team. Dalawang bagay ang kanilang tinutukan, ang maging stable ang lagay ng mag-iina at makakuha ng matibay na ebidensya para mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanila. Isa na rito ay ang makakuha ng mga testimonya. Pero bago sila lumayo, ay una muna nilang itinuring na person of interest si Torny. Batid nilang hindi siya kasal kay Emma at hindi siya ang tunay na ama ng dalawang bata. Teorya nila ay nagkaroon ng away o mainitang pagtatalo ang magkasintahan kung kaya't nauwi sa trahedya ang lahat nang nawalan siya ng kontrol at pasensya. Pero matibay ang kanyang alibay na kinumpirma rin ng kanyang manager at mga katrabaho. Pati na ng mga CCTVs sa kanyang mga dinaanan na kalsada. Matapos nilang maklear ang pangalan ni Torny, ay nagtanong na lang sila sa kanya para makakuha ng impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Baka kasi meron siyang alam o mahalagang lead na maaring Ganun talaga, no? Kung sino yung parang tumawag, yun pa yung unang magiging suspect. No? Kasi ibisigahan talaga yon. And then, stepfather pa naman siya. Pero ika nga, sabi nga ng mga investigador, malinis yung pangalan niya. So, sino pa kaya yung pwedeng gumawa nito? Kapag-identify sa suspect. Pero ayon sa kanya, ay wala siyang alam o natatanda ang detalye na pwedeng makatulong. Naalala niya lang na bukas ang pintuan nung umuwi siya ng bahay, isang indikasyon na binuksan ito ni Emma at pinapasok ang suspect. Matapos nito ay ipinaalam ni Torny sa pamilya ni Emma ang nakakalungkot na nangyari sa kanila. Kaagad nagpabook ng unang biyahe kinabukasan mula Stockholm papuntang Arboga ang kanyang mga magulang. Agad silang dumiretso sa ospital, pero habang nasa sasakyan sila ay narinig nila sa radio broadcaster ang nakakaiyak na balita tungkol sa kanilang mga apo. Tuluyan ng binawian ng buhay ang magkapatid na sina Max at Saga. Kailanman ay hindi na mararamdaman ng mga inosenteng bata. Kawawa yung dalawang bata, no? True story ito, mga boss idol, no? Mga ganyang edad pa lang, binawian na sila. Grabe rin yung pumatay nito. Kay batay, dinamay. Ang sakit. Kasabay ng pagpikit ng kanilang mga mata, ang mga nasirang pangarap nila. Pangarap na hindi na nila matutupad. Pagdating nila ng ospital ay umiiyak pa rin sila na yumakap sa wala ng buhay na mga apo. Ayan, sila talaga yan. Ika nga ni Tagalog Crime Stories. Ayan. Actual video. O actual photo pala. Sorry, medyo malabo na talaga kasi. Samantalang ang anak nilang si Emma
ay wala pa ring malay habang patuloy na inoobserbahan. Walang tigil ang pagpatak ng kanilang mga luha. Wala silang magawa kundi ang tingnan na lang sila at maawa sa sinapit nila. Umaasang nagdarasal na sana ay makaligtas si Emma at magising na. Samantala, sa patuloy na investigasyon, ay lumutang ang pangalan ng isa na namang person of interest. Walang iba kundi si Niklas, ang dating asawa ni Emma at ama ng magkapatid na sina Max at Saga. Nalaman ng mga pulis na naghiwalay silang dalawa higit 1 taon na ang nakalilipas. Pati na ang hindi nila pagkakasundo sa custody ng mga anak. Ito hindi ko pa napapanood to mga boss idol. Ngayon pa lang. Pero siguro isa to sa suspect din talaga. Pwede. Gayon din ang mga pagbabanta ni Niklas dahil sa galit niya na napunta kay Emma ang custody ng mga anak. Ito ang mga tinitingnan nilang anggulo, lalo ang galit niya na maaring nauwi sa hindi na kontrol na emosyon. Noong panahon na yon ay nabalitaan na niya ang nangyari sa kanyang mga anak at dating asawa, kaya tumawag siya sa police station kung pwede siyang pumunta ng Arboga. Pinayuhan siyang wag umalis ng bahay at pagdating ng mga pulis doon ay dinala siya sa police station. Nang makausap siya, ay hindi niya napigilan na mapaiyak dahil sa nangyari sa kanyang mga anak. May mga tanong siya kung bakit nangyari yon, pero nagulat siya nang tanungin din siya tungkol sa posible niyang kinalaman. Bagamat hindi niya inaasahan ang sadya sa kanya ng mga pulis, ay mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. Nang tanungin siya kung nasaan nung gabing yon, ay inamin niyang nasa out of town siya para sa isang business trip. Sinuportahan ito ng kanyang mga testigo at timestamp receipts bilang patunay na nasa 120 miles siya mula sa crime scene nung gabi na yon. Sa nalaman na ito ng mga pulis, ay dumami pa ang mga katanungan kaysa hinahanap nilang kasagutan. Umaasa din silang bumalik na ang malay ni Emma dahil siya na lang ang natitirang witness na maaring makapagturo sa suspek. Sa pangamba nilang malaman ng suspek na buhay pa si Emma ay naglagay ng bantay ang mga pulis para masigurong mapoproteksyonan siya round the clock. Kaugnay ng investigasyon ay ang pag-iikot at pagtatanong din ng mga pulis sa lahat ng mga kapitbahay. At isa sa mga kapitbahay nila ang may matalas na memorya na nakaalala sa nakita niyang umaaligid sa bahay ng mag-iina nung bandang 5 p.m. bago mangyari ang krimen. Hindi niya namukhaan o nakilala ang nasabing tao dahil sa suot nitong hood. Pero base sa pangangatawan nito at kilos ay masasabi niyang isang babae. Ang inilarawan na ito ng nasabing witness ay nakita rin sa nireview nilang CCTV malapit sa crime scene. Sa malabong kuha na ito ng kamera ay makikita ang nasabing tao na may itim na kasuotan at hood na nakatakip sa mukha. Sa hugis ng kanyang katawan at kilos ay tumutugma ito sa sinabi ng witness na maaring babae nga ang taong yon. Pero sino ang misteryosong babae na ito? Siya kaya ang salarin na hinahanap nila? At ano naman ang kanyang motibo para gawin yon sa mga biktima? Matapos nilang makuha ang footage ay ipinakita nila ito kay Torny sa pag-asang makilala niya. Nang kanyang mapanood ay nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha at bahagyang namutla. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang kahawig ito ng kanyang ex-girlfriend. Bagamat hindi siya sigurado ay malinaw na marami siyang isasagot sa mga katanungan patungkol sa kanyang ex at sa posible nitong kinalaman. Kinilala niya ang kanyang ex-girlfriend na si Christine Schurer, isang 31-year-old na ipinanganak sa Hanover, Lower Saxony, West Germany, noong June 30, 1976. 11 years old pa lang siya ay iniwan na sila ng kanyang ama, kaya nakaapekto ito sa kanyang paglaki. Mag-isang nagpalaki sa kanilang magkapatid ang kanyang ina. Habang lumalaki si Christine ay nakitaan siya ng masalimuot na karakter. May malakas siyang loob at determinasyon sa buhay, pero may kahinaan pagdating sa damdamin. Matalino at magaling siya na estudyante pero may personalidad siyang madalas humantong sa hindi pagkakasundo sa kanyang mga kaklase at mga guro. Nung kabataan niya ay pumunta siya ng New York bilang bahagi ng exchange program, kung saan tumira siya sa kanyang kamag-anak ng ilang taon. Nagpakadalubhasa siya sa akademya at nakapagtapos siya ng may karangalan sa History at Archaeology sa Columbia University. Ang kanyang curiosity at passion sa history ang nagdala sa kanya sa Europe para sumali sa mga expeditions
at paghuhukay ng mga makasaysayang ruins ng Pompeii at mga medieval castles. Noong summer ng 2006 ay dinala siya ng kanyang journey sa bansang Greece, kung saan nakakuha siya ng trabaho bilang tour guide sa isang luxury beach hotel. Doon nagtagpo ang landas nila ng nooy 23 years old na si Torny Helberg, samantalang siya naman ay 30 years old. Si Torny ay isang marketing specialist na nandun para magbakasyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Unang pagkikita pa lang nila ay nabighani agad si Torny sa talino at mga hilig ni Christine sa archaeological adventures na para bang gayuma sa kanya. Gayon din naman si Christine sa kanya, kaya mabilis na uwi sa isang romantic na relasyon ang mga pag-uusap nilang yon na tumagal lamang habang nasa bakasyon si Torny. Kahit 7 taon ang tanda ni Christine sa kanya ay naging magkasundo sila sa maraming bagay. Pero pansamantala lamang yon dahil matapos ang bakasyon ni Torny ay umalis na rin siya. Gayunpaman ay patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. At nang mag-iisang buwan na silang hindi nagkikita, ay nagulat na lang si Torny na kumakatok. Ayun nga, pwedeng ito ang suspect talaga. Inaakala ng babae na sila pa. Pero patuloy natin, no? Sa harap ng kanyang bahay sa Stockholm, Sweden si Christine upang makituloy o makitira. Hindi niya ito inaasahan. Tingin niya ay isang kapangahasan o panghihimasok ang ginawa ni Christine. Kinausap niya naman at pinatuloy pero hindi niya pinatira doon, kaya walang nagawa ang babae kundi ang umalis na lang. Pero hindi siya nagpatinag dahil patuloy pa rin siyang nagme-message at nakikiusap na magkita silang dalawa. Pinaalala niya ang mga masasayang moment nila sa Greece. Nagpadala din siya ng regalo na isang maliit na ancient Greek coin. Ayon sa kanya ay natagpuan niya ito sa isang paghuhukay na ginawa niya noon bilang simbolo ng kanilang masayang alaala. Pero noong January 2007, habang magkausap sila sa phone, ay sinubukan ni Torny na putulin na ang kanilang ugnayan. Ipinaliwanag niyang may nakilala na siyang iba at hindi na nila pwedeng ituloy ang kanilang relasyon. Pero hindi pumayag si Christine na tanggapin ang sinabing ito ni Torny. Mangiyak-ngiyak siyang nakiusap na tanggapin pa rin siya at bigyan ng pagkakataon. Dahil sa mga sinabing ito sa kanya ni Torny ay dinamdam niya ng husto at hindi na siya natahimik. Umabot na sa puntong nagpabalik-balik siya sa kanyang bahay, maging sa kanyang trabaho at pag-uwi ay sinusundan siya ni Christine. Pilit na nagmamakaawa na balikan siya kahit alam niyang may ibang mahal na si Torny. Isang gabi ay nagkunwari si Christine na may naiwang gamit sa bahay niya kaya pumunta siya doon. Pagdating ay sinubukan niyang akitin si Torny. Nakasuot siya ng kaakit-akit na damit na nagustuhan niya noon sa Greece. Nag-ayos siya ng buhok, pinatugtog ang isang musika at sinayawan si Torny, pero wala itong epekto sa kanya. Noong sa tingin niya ay wala na siyang magawa para manumbalik pa ang dating mainit nilang relasyon, ay nagalit siya at nagbanta. Tahasan niyang sinabi na magsisisi siya sa ginawa niya sabay alis sa kanyang bahay. Matapos ang insidenteng yon ay muli na namang nagbago ang kanyang emosyon, nagparamdam na naman siya at humingi ng pasensya. Desperada na siyang makuha ang atensyon ni Torny kaya sinabi niyang uminom siya ng maraming pills upang tapusin na ang kanyang buhay. Nag-alala si Torny kaya tumawag siya ng ambulansya at ipinaalam sa pamilya ni Christine ang nakakaalarma niyang pag-uugali. Naospital siya at isinailalim din sa psychiatric treatment sa loob ng 1 buwan, pero hindi ito nagpabago sa kanyang obsesyon kay Torny. Kaya noong October 2007, ay lumipat siya sa isang maliit na apartment sa Skarpnäck, Stockholm, kasama ang roommate niya na isang German expat. Ito'y upang mas malapit na siya, kaya madalas siyang tumambay sa pinupuntahan na coffee shop ni Torny. Gumawa din siya ng fake social media account para ma-monitor ang mga ginagawa niya. Sa isang nakakabahalang revelasyon ay sinabi niya kay Torny na nabuntis siya at ipinanganak ang anak nilang dalawa. Ipinaampon umano niya dahil sa kanyang mental health. Nung tinanong siya kung kailan nangyari, bakit hindi man lang napansin o bakit ngayon niya lang sinabi. Ayon sa kanya ay premature nang ipanganak ang baby boy nila kaya hindi napansin ang kanyang pagbubuntis. Kaugnay ng maraming beses na pagtatangka niyang makuha na muli ang loob ni Torny, ay gumawa na naman siya ng kwento
na nagkasakit ang kanilang anak sa Germany at kailangan nilang puntahan. Hindi naman agad naniwala si Torny, isa pa noong panahon na yon, ay nasa proseso na sila ng paglipat nila ni Emma sa bagong bahay. Hindi na rin lingid sa kaalaman ni Emma ang mga ginagawang yon ni Christine dahil siya mismo ay nakakabasa rin ng mga desperadong mensahe ng naturang babae. Maging ang roommate ni Christine ay nag-alala na rin sa kanyang mga ikinikilos, kaya pinayuhan siya nito na humingi na ng tulong. Pero talagang hindi na siya mapayuhan dahil sa labis na pagmamahal at obsesyon niya kay Torny. Hindi niya matanggap na ang taong mahal niya ay may mahal ng iba at malabo ng maging sila. Dahil sa mga revelasyon na ito na nalaman ng mga pulis ay nagkaroon na ng linaw ang ginagawa nilang investigasyon. Base sa mga ipinakitang pag-uugali at obsesyon ni Christine ay itinuring na siyang prime suspect. Ang minsan na naging matalinong archaeologist ngayon ay naging anino ng kanyang pagkatao. Masyado siyang nagpaalipin sa kanyang damdamin na umabot na sa puntong kinailangan niyang magsinungaling, gumawa ng mga maling kwento at magmanipula ng kapwa. At higit sa lahat ay gawin ang isang bagay na ikakasira ng sinumang buhay, makuha lang na muli ang lalaking kanyang iniibig. Matapos matunton ng mga pulis ang tinitirahan niyang apartment ay agad nilang pinuntahan pero hindi na siya inabutan doon. Ayon sa kanyang roommate ay nagmamadaling nagligpit ng gamit si Christine at umalis na pabalik ng Germany. Matapos na makumpirmang nasa Germany na nga siya, ay agad nakipag-coordinate ang Sweden Police sa kanilang counterparts dun para agad mahuli ang suspect. Noong March 20, 2008 ay inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Nang mahuli siya, ay itinanggi niya ang krimen at mariin na sinabing nagkakamali lamang ang mga pulis. Pero noong March 29 ng taon ding yon ay tuluyan na siyang naibalik ng Sweden para harapin ang kanyang kaso. Isinailalim din sa pagsusuri ang tinirhan niyang apartment pati na rin ang kanyang cellphone at laptop. Pero walang nakita na mga traces ng dugo kahit sa mga nakuhang damit niya. Sa natukoy nilang duguan na shoe prints sa crime scene, matapos na maihiwalay ang mga shoe prints ng paramedics, ay nalaman nila na nanggaling ito sa isang brand ng athletic shoes na sakto sa sukat ng sapatos ni Christine. Itinanggi niya pang kanya yon pero kinumpirma ng kanyang roommate na may ganun nga siyang sapatos. Isa pa sa mga nakakagulat nilang nakita ang mga na-recover na impormasyon sa kanya. Maraming larawan ni Torny at maging silang dalawa nung magkarelasyon pa sila. Sa isang folder ay nakalagay naman ang mga larawan ni Emma at ng kanyang dalawang anak na kinuha niya sa social media account. May mga captions ito na nakakainsulto at nakakabahala. Sa kanyang search history ay nakita din ang search niya na how to commit murder without leaving traces, how to conceal evidence of a crime, at how to deflect suspicion. Maliban pa dyan ay na-discover din nila ang impormasyon na nakuha ni Christine patungkol sa planong paglipat ng bahay ni Torny at Emma, kasama na ang kanilang daily routine, ang oras ng trabaho, at ang ginagawa ng mag-ina sa bahay. Samantala, sa pagdaan ng mga araw, ay unti-unti na rin umayos ang lagay ni Emma sa ospital. Nagising na rin siya matapos ang 10 araw, kaya nagdesisyon na ang mga doktor na unti-unti na rin naalisin siya mula sa medically induced coma. Nakilala niya na rin ang kanyang pamilya at mga kamag-anak, pero hirap pa siyang magsalita dahil sa nakalagay pang breathing tube sa kanya. Talagang himala na nakaligtas siya mula sa bingit ng kamatayan sa tindi ng kanyang pinagdaanan at mga injuries. Nung maayos na ang kanyang pagsasalita, ay pumayag na rin ang mga pulis at doktor na ma-interview siya ng media. Sa una, ay mahahalata na hindi niya maalala ang trahedyang nangyari sa kanila lalo na sa kanyang mga anak. Sa akala niya ay naaksidente sila sa sasakyan, kaya buong pag-aalala niyang tinanong o hinanap ang kanyang mga anak. Sinubukan pa ng kanyang pamilya na wag munang sabihin ang totoo. Pero pinayuhan sila ng doktor na hindi makabubuti sa kanya kung magsisinungaling sila. Kaya kahit sobrang sakit ay buong tapang nilang sinabi kay Emma ang katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang mga anak. Nung marinig niya ang sinabing yon, ay bumuhos ang emosyon mula sa isang nangungulilang ina. Ngunit ang pangungulilang ito ay mananatiling habambuhay sa kanyang puso
dahil sa masakit na katotohanan na hindi niya na masisilayan ang mukha ng kanyang mga inosenteng anak. Naging hysterical siya dahil sa nalaman kaya napilitan ang mga doktor na lagyan siya ng pampatulog. Pagkagising niya ay hindi niya naalala ang napag-usapan tungkol sa kanyang mga anak. Tumagal ng ilang linggo na ganito ang lagay ng kanyang memory. Nakakalimutan niya o hindi natatandaan ang mga nangyari. Kaya nung sumunod na buwan ay sinamahan si Emma ng mga medical personnel at pulis para bisitahin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagpasok niya pa lang sa loob ng kanilang bahay, naalala niya ang mga pangyayari noong gabing yon. Ayon sa kanya ay nagchat-chat siya sa kanyang kapatid habang ang dalawang anak ay masayang naglalaro. May biglang kumatok sa pintuan at pagbukas niya ay nakita niya ang babaeng nakasuot ng dark hood habang nakatayo sa harap. Bago siya nakapagsalita ay bigla niya lang naramdaman ang malakas na palo sa kanyang ulo dahilan para matumba siya. Inilaan niya ang natitira niyang lakas para subukang tumayo at puntahan ang mga anak upang iligtas. Pero nag-collapse na siya sa may hallway kung saan paulit-ulit pa siyang pinagpapalo para matuluyan. Habang nangyayari naman yon, ay nakikita ng mga anak na takot at umiiyak. Maging sila ay hindi nakaligtas, kaya talagang nakakapanginig ng laman ang ginawa ng suspect na ito. Sa interview naman sa roommate ni Christine ay ibinunyag niyang nawawala ang martilyo na nakalagay sa kanyang toolkit. Ipinakita niya ang nasabing toolkit sa mga pulis na na-determine naman na sakto sa mga sugat ni Emma. Nung bumiyahe naman si Christine ay nakuha ang nasabing martilyo na itinapon sa trash bin ng airport. Pero hindi na isave ang kuha ng CCTV para makita. Lagi martilyo yan, no? 3 buhay. Actually, 2 buhay ang kinuha, no? 3 yung karumal-dumal na dumanas ng sakit talaga. Lalo yung sa 2 bata, hindi kinaya. Bata grabe pagkakapatay sa kanila. Kaya po tayo yung sobrang pagmamahal. Kung tayo yung mga ganyang klaseng pag-iisip din dapat talagang manalangin tayo palagi para hindi tayo tuluyang pasukan ng demonyo sa ulo. Sana kung sino ang nagtapon ng martilyo na yon. Kaya dagdag na lamang ito sa mga circumstantial evidence na hawak nila. Pati na rin ang mga surveillance footage na nakuha nila sa bus station kung saan 3 beses nakita si Christine na bumiyahe papuntang Arboga. Hindi naman niya na-justify ang mga tanong sa kanya, kaya teorya ng mga pulis na ang mga pagpunta niya doon ay para i-familiarize ang galaw ng kanyang mga bibiktimahin. Noong July 29, 2008 ay nagsimula ang trial sa mga kaso niya. Pumasok siya sa loob ng courtroom nang nakangiti at kumaway pa sa mga tao na akala mo ay bumabati sa kanyang mga tagahanga. Nung kumprontahin siya tungkol sa mga ipinakitang larawan ng crime scene, ay tumawa lamang siya. Kaya ipina-examine siya ng korte sa psychiatrist na siya namang nagsabi na nasa katinuan si Christine at alam niya ang kanyang mga ginawa. Sa mga sumunod na araw ng trial naman ay... Yun, demonyo yun Grabe, nakakatakot pala itong reaction natin. Pero kasi true story yan, pati yung mukha ng babae na yan, actual photo, siya yun Isinama na si Emma sa loob ng korte. Naging madamdamin ang tagpong iyon dahil pagpasok pa lang, at nang nakita niya si Christine ay nahimatay siya. Noong bumalik ang kanyang ulirat ay nagsalita na siya sa harap ng witness stand. Sinabi niyang ang mukha ni Christine ang huling nakita niya noong gabing pasukin sila sa bahay. Ang testimonyang ito ni Emma ang lalong nagkumpirma ng mga aligasyon laban wala na, game over na, talagang wala nang kawala kay Christine at nagpatibay ng kaso sa kanya. Kaya noong August 26, 2008 ay ibinaba ang nagkakaisang desisyon ng mga jury na si Christine Schurer ay guilty sa kasong double murder with exceptional cruelty at attempted murder. Ibinaba naman ang hatol sa kanya na life. Sobrang pagmamahal kasi yung ibinigay nito sa asawa ni Emma. Kung masakit, dinama niya yung 2 bata, dapat hindi niya. Imprisonment na walang inirekomendang parole noong October 14, 2008. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng nasa $65,000 kay Emma.
Noong 2012 naman ay inilipat na siya sa kulungan ng Germany upang doon tapusin ang kanyang sentensya. Siya rin ang pampitong babae na nahatulan ng life imprisonment sa kasaysayan ng Sweden. Matapos ang hindi makakalimutang pangyayari na ito sa buhay nila, ay tuluyan ng nagpagaling at nag-move on si Emma. Bagamat gumaling sa pisikal na sugat, ay kailanman hindi na mabubura ang peklat na iniwan sa kanyang puso dulot ng masamang karanasan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ay hindi nawala sa tabi niya si Torgny, kaya noong 2010 ay tuluyan na silang nagpakasal. Sumunod nun ay biniyayaan sila ng isang gwapo at isang magandang anak, pero nanatili pa rin sa puso nila ang mga alaala ni na Max at Saga na kanilang ikinwento sa kanilang mga nakababatang kapatid. Okay, alright. Hanggang dito na lang po. Kay Saga at kay Max, rest in peace sa inyo. Kawawa naman yung dalawang bata. No? At itong kay Emma, talagang traumatized to. Kahit ma-psychiatrist to, magamot na, hindi pa rin mabubura sa isip niya yun, sa damdamin niya. At maaalala niya yun. No? So yun dun sa babae naman na pumatay, dapat yun bitay na yun. No? Bitay na yun kasi buhay ang kinuha niya. Dapat buhay din ang maging kabayaran niya. Dapat ganon, no? So, ayun po, kaya po tayo palagi po sanang magdadasal, lalo na kung nakakaisip tayo ng medyo gusto tayong gawin na hindi maganda, magdasal lang at ilalayo tayo ng Diyos sa ganung pag-iisip, no? At magsuot ka ng rosary sa katawan mo, magdasal ka, kung may parang mga pinaplano kang hindi maganda sa ibang tao o sa buhay mo, ganun lang ang dapat gawin, no? Kasi kung ikaw ay parang hahayaan mo lang na madala yung emotion mo, yung masamang iniisip mo, madali kang pasukin ng demonyo. At pag napasok ka na tuloy-tuloy yan, magkakaplano ka sa kapwa mo at makakagawa ka ng mga krimen na pangyayaring ganyan, no? So yun, nakakatakot po yan. Ayun po at hanggang sa muli at ito po si Tio Paeng ang nagsasabing life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po sa nag-subscribe. God bless you po sa inyo.